Ang mga babae may karapatang maging choosy sa lalaking gusto nilang makasama o makarelasyon. Sa ayaw mo man at sa gusto, hindi mo sila mapipilit na gustuin ka. Bakit ko nasabi yan? Tara, pag-usapan natin. Kailangan mong magpagwapo, magpayaman, maging successful at interesting ka para magkaroon ka ng madaming option sa buhay dahil yan ang haligi ng isang lalaki. Shoutout nga pala kay Hexebaria for suggesting this topic. Madaming binatang lalaki ang naguguluhan kung bakit may mga babaeng choosy sa lalaki. Papaliwanag ko kung bakit sila choosy o mapili pagdating sa lalaki. Normal o natural lang sa mga babae ang maging choosy. Kung mapapansin mo, kahit sa ang mga pangit na babae, choosy pa din, di ba? Kahit nga single mother na sila o kahit damaged woman na, choosy pa rin sila. Kahit anong baba ng value ng isang babae, magiging choosy pa din sila sa pagpili ng lalaki. Dahil madami silang option sa lalaki. Madami ang mga lalaking tigang, single-minded at walang alam sa madilim na katotohanan tungkol sa mga babae, lalo na sa panahon natin ngayon, na makikilala mo kung saan-saan. Sa totoo lang, wala tayong magagawa dyan kasi para na yung rule o guidelines ng mga babae sa pagpili ng mga lalaki. Kumbaga, evolutionary traits na yan ng mga babae, kaya hindi mo na yan mababago sa pagpili nila ng lalaking makakasama nila sa buhay. Sa tingin mo, nung panahon ng Stone Age o kaya yung panahon na hunter-gatherer pa yung mga tao, ano sa tingin mo yung pinipili ng babae? Yung mga lalaki bang magaling manghat o mangaso o yung mga lalaking hindi marunong mangaso o maghanap ng makakain nila? Sa tingin mo ba yung mga babae dati pipili ng lalaking mahina o weak? Siyempre, hindi. Kasi pag pumili sila ng lalaking mahina o hindi marunong mangaso, malamang sila yung unang mamamatay. Dahil nga hindi marunong mangaso o maghunt yung lalaki ng kanilang makakain. Malamang hindi na rin yan kaya pagtanggol yung babae at yung magiging anak nila. Kaya naman, napaka-importante ng play it by the rule because our life's not fair. So, start being smarter and be a better man. Sa modernong panahon natin, hindi na natin kailangan mangaso o maghunt ng mga hayop para may makain. Kasi madali na lang makakuha ng pagkain at hindi mo na kailangan mag-boost ng buhay. 'Di ba? Magtatrabaho ka na lang para magkaperang pambili ng pagkain. Pero ang mga babae, ganun pa din sila. Pipili pa din sila ng lalaking sa tingin nila kaya silang bigyan ng komportableng buhay at gwapong anak. Ang dahilan niyan, ang mga babae kasi ay nagkakaanak at sila yung mga natural na nurturer. Kaya kailangan nila maghanap ng mga lalaking mas better na kaya silang buhayin pati na yung magiging anak nila in the future. So, hindi porke gwapo ka, automatic na magugustuhan ka na agad at pipiliin ng babae. Hindi ganun yan. Siyempre, lalong-lalo na kung pangit ka, mahirap ka, malamang wala talaga magkakagusto sa yung babae. Sa madaling salita, wag na wag mong pag-aaksayahan ng panahon at bigyan ng atensyon yung mga babaeng walang gusto sa'yo o yung walang ka-interest sa'yo. Pag pinilit mo yan, masasaktan ka lang. Pati yung bulsa mo, butas, at baka dumagdag ka pa sa mga sad boy na umiiyak at nagre-reklamo sa Rapid Tulpo in Action, di ba? Bilang isang binatang lalaki, mas dapat na pinag-iigihan mo ang pag-aayos ng sarili mong buhay para guminhawa at gumanda ito. Ang mga babae, wala talaga silang pakialam sa struggle, paghihirap, kasipagan, loyalty, pagsasakripisyo, at kabaitan ng isang lalaki. Kasi mag-aantay lang sila ng lalaking darating na sa tingin nilang winner sa buhay at pwedeng magdagdag ng value sa buhay nila. Minsan nga, kahit na babaero, barumbado, lasenggo, addict, sugarol, yung mga lalaki na yan, kahit ano pang red flags na meron yung lalaki na yan, basta gwapo, may pera, mayaman, successful ang buhay, o may status, at mukhang interesting ang buhay niya, yun ang pipiliin agad ng babae. Pero sa totoo lang, yung mga lalaking ganyan, may 2 hanggang 5 babae yan sa buhay nila. Kasi sila yung mga gustong-gusto ng mga babae. Kaya naman, yung mga babaeng may asawa na ganyang lalaki ay todo bantay sa asawa nila o ginugwardyahan nila.
Kasi madaming magagandang babae ang papatol at papatol sa ganyang klase ng lalaki. Bakit choosy yung mga babae? Kasi sila yung nagkakaanak. Simula sa edad na 19, ang mga babae medyo hinog na yung fertility nila. So, mas priority na nila yung mga lalaking may sinabi na sa buhay. So, kahit na choosy yung mga babae, di ba? Bakit marami pa rin yung mga lalaking nagkakaroon ng kabit? Minsan nga, kahit pangit yung lalaki, malakas pa rin ng babae. Ang mga simpleng dahilan lang yan kasi may trabaho yung lalaki, may pera sila, mukhang kaya nilang gastusan yung babae, maporma at mukhang interesting yung buhay nila. Kasi hindi basta-basta papatol yung babae sa lalaking wala silang mapapala. Hindi naman porke sinabi ko yan materialistic o gold digger na yung mga babaeng choosy. Kasi natural sa babae ang maghanap ng lalaking kayang ibigay ang 3 bagay na kailangan nila sa buhay. Una, lalaking confident sa mga desisyon niya sa buhay. Pangalawa, yung lalaking may kakayahang mag-provide para magkaroon ng maganda at komportableng buhay, gaya ng magkaroon ng bahay, pera, pagkain, leisure at kung ano-ano pa. Pangatlo, yung maramdaman niyang safe siya sa lahat ng oras. Yan yung 3 bagay na pinaka-importante sa mga babae para magustuhan ka. So kapag mature na yung babae, ang gusto nila sa lalaki ay yung makakapagbigay sa kanila ng 3 bagay na yan at tiyak na yun ang pipiliin nila agad-agad. Kumbaga, yan yung basic assurance nila sa isang lalaki na gusto nilang makasama o maging part ng buhay nila. Pero kung mapapansin mo, may mga babaeng choosy na sa itsura lang ng lalaki tumitingin. Like, kahit mahirap yung lalaki, basta gwapo at maganda yung pangangatawan nito, yun ang pipiliin nila. Minsan nga, kahit hindi sila pinapansin ng lalaking ganun, pilit pa rin silang gagawa ng paraan para mapansin sila ng lalaking gusto nila. So, kung pangit ka, hindi rason para hindi ka magpagwapo, magpayaman, maging successful at maging interesting ang buhay mo. Kasi, mas lamang yan kisa sa lalaking mahirap na gwapo. Tandaan mo yan. Okay? So, pag ang babae sa itsura lang bumabase ng pagpili ng lalaki, tandaan mo, medyo may pagkaisip bata pa yon at hindi pa matured mag-isip. Minsan nga, kahit nasa 35 plus na yung babae, kagwapuan pa din yung basihan nila para sa pagpili ng lalaki. Kaya nga mas madalas, inaanakan lang sila ng lalaking yon tapos iniiwan, tapos sa iba nagpapakasal. Kasi nga, para lang silang palay na kusang lumalapit sa manok. Kaya nga mas lalong dumadami yung mga single mothers at emotional damage na babae dahil sa ganyang pag-iisip nila. Kaya naman, mas maganda na iwasan mo yung mga babaeng sa itsura lang tumitingin kasi isip bata ang mga yan at mas madalas, mas nagiging pabigat lang yan sa buhay ng isang lalaki. So, ang punto ko sa video na ito ay huwag kang mag-aksaya ng panahon sa mga babaeng choosy at hindi ka gusto makarelasyon o walang ka-interest sa'yo. At uulitin ko, walang shortcut sa paghahanap ng babaeng maganda at matino na magkakagusto sa'yo. Kaya napaka-importante ang pagkakaroon ng haligi ng lalaki. 'Di ba? Palagi ko na nga yan sinisingit sa halos lahat ng videos ko. Kasi ang pagiging gwapo, mayaman, successful o pagkakaroon ng status sa buhay at pagiging interesting na lalaki ang pinaka-attractive na katangian ng isang lalaki. So kahit na pangit ka, kung may pera ka naman na pambili ng damit, pampaayos ng buhok mo, ipin at kung ano-ano pa, kaya mong maging gwapo, di ba? Kasi afford mo. Tignan mo nga yung mga K-pop, lalo na yung mga rapper. Gwapo ba sila? Marami sa kanila, hindi naman. Pero kasi, may haligi na sila ng isang lalaki. Kaya, madami na yung mga babaeng nagkakagusto sa kanila. Kasi, kaya nilang bihisan yung sarili nila. Kilala mo ba si Kim Wamos? Gwapo ba siya? Bakit ang gaganda ng chicks na pumapatol sa kanya? Kasi sikat na siya, may pera siya, successful na vlogger, kaya nagiging interesting siya sa mga babaeng magaganda na gustong sumikat, di ba? Kaya kung nagtataka ka kung bakit hindi ka gusto ng crush mo kahit na single siya, malamang hindi kanya nakikitang lalaking deserve niya makasama o yung lalaking kayang ibigay yung mga gusto niya sa buhay at kung baka wala siyang mapapala sa'yo. Kaya lagi mong tatandaan na natural lang sa babae yung maghanap ng lalaking kaya silang bigyan ng mga bagay-bagay at
bagong experiences sa buhay nila. Ito lang yung masasabi ko, kahit na may pera ka, mayaman ka at gwapo, iiwan ka pa din ng babae kasi kulang yun. Pag nakuha mo na yung babae, alam mo bang pwede mo nang gawin ang lahat sa kanya except na maboard siya sa'yo. Kasi kung boring ang buhay mo dahil work bahay ka lang o school bahay lang ang day-to-day activities mo, malamang walang babae ang tatagal sa'yo o magkakagusto sa'yo kasi ayaw nila ng lalaking boring. Kasi gusto ng mga babae ang makapil ng excitement sa buhay, lalo na kapag kasama nila yung lalaking gusto nila. So, para maging captivating ka sa babae, kailangan maging gwapo ka, magpayaman ka, maging successful, at maging interesting ka para magustuhan ka o piliin ka ng babae. May video ko tungkol sa paano maging interesting sa babae. Para mas maintindihan mo, panoorin mo yung video na yan. Isang bagay na dapat mong tandaan sa babae. Kapag ang babae hindi ka makuhang tignan o ngitian man lang, isa lang ang ibig sabihin yan. Hindi ka niya gusto at wala kang pag-asa, kaya huwag ka nang umasang magugustuhan ka niya. So, huwag mong papansin sa ganung babae kasi ang babae kapag gusto ka, makikita mo agad yung clue. Like tumitingin siya sa'yo kahit na hindi ka nakatingin. Tapos, nag-i-smile siya pag nagkakaroon kayo ng face-to-face encounter. Tapos, mahinahon at good mood siya kapag may time na nagkakausap kayo. Palagi mo rin tatandaan na hindi porke na hindi ka gusto ng crush o type mo na babae, wala nang magkakagusto sa'yo na ibang babae. Hindi totoo yan. Sure ako na may magkakagusto sa'yo at makukuha mo pa din ang babaeng mas better sa kanya kung may haligi ka ng isang lalaki. Ang advantage ng lalaki kapag tumatanda sila ay mas nagiging attractive at guwapo tapos successful sila sa buhay. Ang babae naman, pag tumatanda, bumababa yung attraction level o ganda nila. Kumbaga, bumababa na yung value nila. Unlike sa lalaki, mas madaming experience sa buhay, mas gwapo at attractive sa mga babae yan. Kaya, huwag mong madaliin ang pambababae, mga katolits, kasi your life experience is your greatest teacher. Pansinin mo na lang kung bakit yung mga matatandang mayayaman na lalaki, panay 19 to 25 years old yung mga nagiging girlfriend o kabit nila. Kaya huwag mong badali, ayusin mo muna yung buhay mo habang binata ka para magkaroon ka ng madaming option sa buhay later. Kung may naging value sa'yo ang video na to, please like and subscribe. Pero kung may offer kang ibang solusyon o may suggestion ka, please comment down below. Pwede mo rin akong email kung may tanong or suggestion ka na gusto mong sagutin ko in private. Muli, ang buhay ng lalaki ay baluktot, bilog at maiksi. Nasa atin ang daan para ito'y dumiretso, umikot at humaba. Magandang araw mga kapatatas, mga kalaypapits, mga katolits. Peace!